Isang mapagpalang araw muli at welcome sa Best Pilipinas, mabuhay! Okay, ito mga kababayan ipag-usapan po natin itong naging talumpati kagabi ni Pangulong Duterte doon sa proclamation rally ng PDP ginanap doon sa Club Pilipino. Kaya lang kagabi, siyempre inabangan natin yan. Pinanood natin ang event. Siyempre, alam nyo naman pagka si PRRD ang nagsasalita, nagbigay ng kanyang talumpati ay hindi ka mabuboring. Talagang bukod dun sa eskwela ay malalim. Malalim siya magbigay ng mga argumento, yung kanyang analogy, napakalalim. Oo, di ba? Kagabi, mahaba yung speech niya halos isang oras mahigit. Kaya lang, habang pinanood natin, nagkakaroon ng interruption. Nagkakaroon ng brownout. Brownout ba? O yung ilaw nawawala. Si Atty. Vic nga Atty. Vic, habang nagsasalita, nawala yung ilaw. Pati sounds nawala. Ang bira. Napansin nyo rin ba mga kababayan? Napansin nyo ba? Ngayon, nung si Pangulong Duterte naman nagsasalita, nawala rin, pati sounds nawala rin. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nakalimutan ko tuloy siya sabihin ko. Ang bira ito. Pati yung mukha niya, madilim. Pero bandang huli, maliwanag na. May ilaw naman pala. Ito rin naisip ko tuloy, parang, ano ba to, sabotahe? Di ba kasi yung Club Pilipino, dyan madalas talumpati si Kuya Aquino noon, di ba? Ibig sabihin, balwarte ng mga Aquino. Kaya lang, dahil doon sa pangyayari, hindi natin maiwasan mag-isip kung bakit. Bakit ganun? Sabi ko nga nagbayad ba sila? Nagbayad bang PDP? Bakit ganyan? Patay sindi. I-review nyo yung video mo kababayan, i-review nyo. Mula sa simula, i-review nyo. Makikita nyo kung ilang beses nagkaroon ng interruption. Yung ilaw, pati sounds. Ito ba mga kababayan pag-usapan po natin itong naging talumpati ni Pangulong Duterte. Okay? Meron po siya mga binanggit. Pero bagamat basic, sabi nga niya, basic. Pero malaman. Kung malalim ka mag-isip, maintindihan mo na ang kanyang sinasabi, bagamat sinasabi niya basic, pero malawak ang mensahe. Ito po, panoorin po ninyo mga kababayan ng talumpati ng ating dating Pangulong Duterte. But however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, yung solusyon, mahina ang dating. That is why Ayan, sabi niya, pag nandyan ka sa gobyerno, ikaw ang timon. Talagang mahirap, sabi niya.
Ngayon, naisip ko, itong sinasabi niya, timon. Parable of Timon. Kung sa Bible, meron mga parable binabanggit si Jesus Christ. Parable of the seeds. At iba pa. Itong si Pakulo Duterte, nagbabanggit din ng mga parable tulad ng timon. Ngayon, pag sinabing timon, ano bang ibig sabihin ng timon? Ano ba ang role ng timon? At kapag timon, siyempre, yan po ay naka-inline sa bangka, barko. Di ba? Sa bangka na lang tayo, siyempre mas familiar tayo sapagkat pag bangka, siyempre, alam naman ninyo, tayo po ay sanay sa dagat. Sanay tayo pumunta ng laot para mangisda, para manghuha ng alimasag sa laot, malalim. Pag sinabing timon kasi, yan po ay masasabing natin na ikaw ang nagdidirik, ikaw ang nagdadala kung saan kayo pupunta, kung saan kayo dadaan. Di ba? Ngayon, pag halimbawa, ikaw ang timon, ikaw ang sasuggest, nag-iisip kung saan ka dadaan at kung ano ang iyong dadaanan at kung saan ka pupunta. Ngayon, halimbawa, may pupuntahan ka, uuwi ka sa bahay mo. Habang naglalayag ka, may mga kasama ka, pasahero mo, halimbawa. Nasa lubong mo yung malalakas na alon. Hindi mo inaasahan, biglang dumating, nasa lubong mo yung malalakas na alon. Pag malalakas ang alon, meron po yung tamang diskarte para hindi ka madisgrasya, para hindi kayo lumubog. May paraan po dyan para maiwasan na lumubog ang bangka mo. Halimbawa ganito, ito alon. Ganyan, alon. Ito bangka mo. Okay? Bangka mo halimbawa yan. Hindi pwede ang bangka mo papalagbag at ang alon ganyan. Dahil pag ang alon bumangga sa bangka mo, sigurado yan, tataob yan. Hindi rin pwede ang alon pag ganyan, ang bangka mo gaganyan. Dahil pag ang alon ganyan, ang alon ganyan, siyempre ang bangka mo ganyan din yan. At pag ganyan nangyari, may posibilidad na ang bangka mo pag ganyan, bubulusok yan. Lulubog yan. Ngayon, kung ang alon pa ganyan, dapat ang direksyon mo patabas. Ganyan ang alon. Halimbawa, alon ito. Dapat pag ganyan, tatabasin mo ang alon, dapat ganyan ang bangka. Hindi diretso ganyan, hindi straight. Nawala tuloy. Okay? Halimbawa ito. Hindi pwede ganyan. Dapat pag ganyan. Ito ang alon, ito ang bangka, dapat pag ganyan. Hindi pwede pag ganyan. Kasi bubulusok yan. Dahil ang alon pag ganyan. Yan po ang tama. Yan po ang tamang pagtitimon. Dahil pag nagkamali ka, sabay-sabay kayo lulubog.
Ibig sabihin, dapat alam mo kung paano mo itimon, paano mo labanan, solusyonan ang problema. Dahil pag hindi mo alam labanan ng problema, sabay-sabay kayo lulubog. Pati bansa mo, kababayan mo, sabay-sabay kayo lulubog. Yun po ibig sabihin ni Pangulong Duterte. Kaya ginamit niya ang termino na timon. Halimbawa, kasi ang kanyang pinapatungkulan dito ang presidente. O si BBM halimbawa. Siya ang timon. May problema ngayon ang bansa, hindi niya alam kung paano itimon. Hindi, sabay-sabay tayo lulubog. Sabay-sabay lulubog ang bansa. Ganyan po ibig sabihin yan. Kaya ginamit ni Pangulong Duterte ang terminology na timon. Parable of timon. Ganyan po yan, mga kababayan. Bagamat one words, simply, pero malalim po ang ibig sabihin. Ay kung yan po ay mahina ang pag-unawa ni BBM, ay sasabihin niya, timon lang pala timon lang pala Pero ibig sabihin yan, pag di mo kayang gampanan, solusyonan ng problema, ay sabay-sabay lulubog ang bansa mo, mga kababayan mo. Ganyan po ibig sabihin yan, mga kababayan. Tayo po sa dagat. Kung alam natin kung paano labanan ang alon sa tamang pagtitimon. Ganun po yan. Alam natin yung issues. Meron natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto atang plataforma na sasabihin kalimutan ko ito nung Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. It's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan Paski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Ngayon, nabanggit ni Pangulong Duterte, rice subsidy. Rice subsidy, sabi niya. Mahal ang bigas. Mahal ang bilihin. Sabi niya. Hindi raw alam. Hindi kaya. Solusyonan ni BBM ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. O nabanggit ni Pangulong Duterte ang subsidy.
Ay ngayon, nandito. Hindi po malamang naisip ng ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, na sa halip na ibigay nila ayuda, akap, dapat ang ginawa nila, subsidy sa bigas para lahat makinabang. Lahat lang Pilipino makinabang. Pag sinubsidy mo ang bigas, buong Pilipinas, buong lahat ng Pilipino makikinabang. Kasi ang bigas, lahat ng tao bumibili. Ay pag ayuda, binigyan mo, iilan lang. Pwede pa maging source ng corruption. Bakit yun ang pinili ng administrasyon, ayuda? Bakit yun ang kanilang priority? Kasi, siyempre, politika diba? Pati sila nakikinabang. Ginagamit sa politika. Tama po yan si Pangulong Duterte. Bakit hindi naisip ng Marcos administrasyon na isubsidy ang bigas? Yan po. Actually, yung mga yan, sabi ko nga kagabi naisip ko, kung hindi ito naisip ng Marcos administrasyon, baka dito sa sinabi ni Pangulong Duterte, makakuha sila ng ideya. At baka sa susunod, isubsidize na yung bigas. Dahil sinabi ni Pangulong Duterte, subsidize yung bigas. Baka sakali maisip ni Bongbong Marcos, nga, ang bigas i-subsidize natin. Diba? Sana nga, sana nga. Nakatulong itong sinabi ni Pangulong Duterte sa Marcos administration. Diba? Yan yun nakikita natin na itong pagbubukas ng campaign period, dito pa lang nakikita natin kung sino ang mas malalim ang may solusyon sa problema. Kung si Bongbong Marcos nung proclamation rally doon sa may Ilocos, walang ginawa kundi bumanat, manira sa ibang kandidato. Si Pangulong Duterte, ang kanya solusyon. Diba? Diyan natin makikita kung sino talaga ang may alam, may kakayanan, solusyonan ang problema. Ay ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, yung corruption, dyan na yan sabi niya. Pag-usapan natin yung basic. Okay, ito pa mga kababayan. Next video. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya.
Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Ano sabi ni Pangulong Duterte dyan? Tinatanong niya ang taong bayan. Sabi niya, kung sa palagay ninyo, mura ang pagkain ngayon, iboto nyo ang pambato ni Marcos. Kung sa palagay nyo, sabi niya, ina-address niya ito para sa mga kababayan natin, mga botante. Kung sa palagay nyo, sabi niya, madali makakuha ng trabaho ngayon, iboto nyo si Marcos. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, kung sa palagay nyo, maganda ang ekonomiya ngayon, iboto nyo ang pambato ni Marcos. Kung sa palagay nyo, ligtas ngayon, iboto nyo ang kandidato ni Marcos. Kung sa palagay nyo, sabi niya, mababa ang krimen ngayon, iboto nyo ang pambato ni Marcos. Kung sa palagay nyo, mababa ang droga ngayon, iboto nyo ang pambato ni Marcos. Ibig sabihin, mga kababayan, binibigyan ni Pangulong Duterte na idea ng free will ang mga Pilipino mamili ang basihan yung kanyang mga binanggit. Ini-educate niya ang mga tao. Tingnan ninyo, ikumpara ninyo nung panahon ko, ng panahon ngayon ni Marcos, kung alin ang mas sa tingin ninyo may pakipakinabang kayo, doon kayo. Yan po yan. Yan po ibig sabihin yan. Dinidirik yung mga tao na tingnan ninyo ang issue. Sa issue kayo tumingin. Tingnan ninyo ang kakayanan ng isang leader, kung nasusolusyonan ba niya ang problema natin sa kasalukuyan. Yun po ibig sabihin ni Pangulong Duterte. Ngayon, ano po ibig sabihin yan? Dahil itong mga pambato ni Marcos pinili na sumama sa kanya, so ibig sabihin yan kung ano ang polisiya ni Marcos, sinusuportahan nila. Agree sila doon. Ngayon, kung halimbawa sa tingin nyo mga kababayan, yung mga binanggit ni Pangulong Duterte na sitwasyon ngayon,
ang pulisya ni Marcos sinusuportahan ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga pambato. Yun po yun. Ngayon, kung sa palagay nyo maganda ang panahon ni Tatay Digong noon, ibuto nyo ang kanyang mga pambato dahil ang kanyang pulisya suportado ng kanyang mga pinili. Ganun po yun. Ganun po kasimple yun ang kanyang binabanggit. Ini-educate niya tayo. Nabanggit pa nga ni Pangulong Duterte. Puro daw pangako ito si Marcos. Puro pangako. Totoo naman. Mula nang sinangampanya hanggang ngayon, puro pangako pa rin. Diba? Ito nga Ito, share ko lang ito, mga kababayan nung panahon ni Pangulong Duterte, unang taon niya sa Malacanang, ginawa nila, nag-isip sila ng mga plano, mga proyekto. Nag-isip sila, ano mga proyekto na kailangan nating ipatupad para sa bansa. Siyempre nauna dyan, yung unang buwan pa lang nila sa Malacanang, nagpatupad agad ng war on drugs. Peace and order kasi ngayon pinakamadaling, bagamat mahirap yon, pero dahil kaya natin ipatupad ng gobyerno, ng pulis. Ngayon, yung mga proyekto katulad ng mga infrastructure, halimbawa, unang taon nila, ginugol nila sa pag-iisip kung ano-ano mga infrastructure, ano mga proyekto ang kailangan gawin para sa Pilipinas. Pangalawang taon, meron na silang nabuo. Meron na silang nabuong mga proyekto katulad ng MRT-7, yung subway, yung Mindanao Railway. Marami. Kasabay niya, naghanap sila ng mga investor. Naghanap sila ng mga investor, mga foreign investor, mga Pilipinong investor na siyang mag-invest sa mga proyekto niya katulad ng MRT-7. Sino ang nag-finance dyan? San Miguel. Ang subway, sino nag-finance dyan? Japan company. Japanese. Kita nyo? Kaya nga, nung nagka-COVID, kahit busy ang gobyerno para solusyonan ang problema sa COVID, tuloy-tuloy ang proyekto sapagkat may mga investor na nakuha ang gobyerno na siyang nag-finance ng mga proyektong ito. Diba? Yun 3 taon nila Tatay Digong sa Malacanang, meron na silang proyekto na pinapatupad. Ngayon si Bongbong Marcos, 3 taon na siya, nangangalati na sa kanyang termino. Meron ba? Nung January, nag-meeting sila kanya mga gabinete. Pinag-usapan nila ito, mga sinasabi nila, mga ilan ba yun? 19 major, tinatawag nila nakalimutan ko, major projects ng gobyerno. Ang binabanggit nila, yun pala, yung mga binabanggit nila, yung iba doon, pinagpatuloy lang nila. Subway, MRT-7, Mindanao Railway, yung MRT extension. Nasimula na yun Natigil lang kasi nga, hindi nila pinunduhan. Ganun po yun, mga kababayan. Kaya kitang-kita po natin yung pagkakaiba, ang leadership type, kakayanan ng Duterte at ng Marcos. Kaya kayo mga kababayan, tingnan ninyo, sundin ninyo ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Makinig kayo, kasi ako nakinig ako nung sinabi ni Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos,
bangag yan. O, hindi ko binoto si Marcos. Oh. Bagamat si BP Sara ay katandim si BBM, hindi ko binoto kasi nga siyempre nakinig ako kay PRRD. Ganun po. Napakaganda ng binanggit ni Pangulo Duterte. Sinabi na iyon para magbukas ang ating kaisipan, tingnan kung paano solusyonan ng Marcos administration ang problema ngayon. Yan po yan mga kababayan. Ganun po kasimple. Basic pero malaman ito mga sinabi ni Pangulong Duterte. Okay? Ngayon, ipunta tayo sa usapang suka, mga kababayan. Ha? Kasi nga alam po ninyo mga kababayan, itong ginawa ni BBM doon sa kanilang proclamation rally sa Ilocos, sa halip na itaas ang level ng kampanya, mag-focus sa mga issue, wala sinimulan niya sa dirty tactics, maruming politika.